programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Punong-puno nga ng revelasyon ang nalalapit na pagtatapos ng Lilet Matias Attorney at Law. Mabubuking nakakaya ang lahat ng may kinalaman sa kasamaan dito sa Lilet Matias. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Nagpasya nga itong si Eira na ituloy ang kasal dito kay Attorney Renan. Kahit pa nga hindi alam ni Eira kung pumapayag ang kanyang ate na si Lilet Matias. Nagpadala si Eira ng mensahe sa kanyang ate at dito nga ay sinabi ni Eira na itutuloy niya na ang kasal kay Attorney Renan Alon dahil hindi raw kaya nitong si Eira na mabuhay na wala itong si Attorney Alon. Kaya naman itong si Lilet ay humahangos na magpunta sa simbahan dahil nga gustong pigilan nitong si Lilet ang pagpapakasal ni Eira kay Attorney Alon. Ayaw nitong si Lilet na matuloy ang kasal ng dalawa dahil na nga sa revelasyon at sa lahat ng sikretong nalaman nila tungkol dito kay Attorney Renan. Hindi alam nitong si Lilet kung paano ba niya mapapaniwala itong si Eira sa kanyang mga sasabihin. Ngunit hindi na nga nagdalawang isip ang ating bida na si Lilet Matias. Gusto niyang pigilan ang kasal ni Eira dahil mas lalo lang daw na manganganib ang buhay ng kanyang kapatid kung natuloy ang kasal nitong si Renan at Eira. Kaya naman inutusan niya nga itong si Lilet na dalhin siya mismo sa simbahan kung saan ikakasal si Attorney Alon at si Eira. Nag-abiso na rin nga itong si Lilet o itong si Kurt sa mga kapulisan dahil pinaghahanap na rin ng mga pulis itong si Attorney Renan dahil nga sa nakitang fingerprint di umano sa panyo na nakuha nitong si Kurt sa lugar kung saan huling dinala itong si Mang Kanor. Kaya naman may ebidensya na sila na maipapakita na may kinalaman itong si Attorney Alon sa pagkawala ni Mang Kanor. Dito nga ay naguluhan ang mga tao sa pagdating ni Lilet sa loob ng simbahan. Hindi nila akalain na ang nag-iisang kapatid nitong si Eira na si Lilet ay tututol sa kasal ng kanyang kapatid na si Eira. Naguguluhan din ang kanyang kapatid na si Eira kung bakit bigla na nga lang sumulpot itong si Lilet para pigilan ang kanyang kasal. Dito nga ay sinabi ni Eira na hindi po pwedeng ikasal ang kanyang kapatid na si Eira dito kay Attorney Renan dahil nagpapanggap lang daw itong si Renan. Sinabi nitong si Lilet ang lahat ng sikretong nalaman nila tungkol kay Attorney Renan. Kaya naman ang lahat ng tao sa simbahan ay naguguluhan. Nagulat sila at nagimbal sa lahat ng revelasyon na sinabi nitong si Lilet. Hindi sila makapaniwala na nagtago nga itong si Attorney Renan sa pangalan na Renan at ang tunay nga niyang pagkatao ay siya ang anak nitong si Erlinda Feliciano. Siya si Renren Feliciano Alon at ang ginamit nga lang daw nitong si Attorney Renan ay ang apelyido ng kanyang tatay. Kaya naman naguguluhan itong si Eira. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman niya dahil nga sa mga revelasyon nitong si Lilet. Napanood nga din nitong si Calorena at Constantino ang kasal na ginawa nitong si Eira at Attorney Renan. Napanood nila itong pagdating ni Lilet. Kaya naman itong si Calorena at Constantino ay nagkaroon agad ng mga haka-haka na kung malaki ang galit nitong si Attorney Renan sa nanay nilang si Meredith ay malamang may kinalaman nga daw itong si Attorney Renan sa pagkamatay ng kanilang ina na si Attorney Meredith.
Kaya naman itong si Constantino at Calorena, naisip rin nila na baka itong si Atty. Renan din ang pumaslang sa kanilang anak na si Ino. Samantala nga itong ang pamilya Matias ay naguguluhan na rin sa lahat ng nangyayari. Natatakot sila para sa kaligtasan nitong si Lilet dahil kung naghihiganti nga daw itong si Atty. Renan kay Lilet at kay Ira, panigurado raw na hindi nag-iisa itong si Atty. Renan sa lahat ng mga planong ginagawa niya. Napanood din kasi ng pamilya Matias ang ginawang pagtutol nitong si Ira o nitong si Lilet kay Ira. Dahil nga sa nangyari, kinakabahan sila at gusto nilang magpunta doon mismo sa kasal nitong si Ira. Samantalang humahangos naman itong si Trixie at si Patricia. Sinundan nga lang nitong si Patricia ang kanyang anak na si Trixie dahil nga natatakot pa rin itong si Patricia na baka sabihin ng kanyang anak na si Trixie ang lahat ng nalalaman niya. Lalo pa nga at nabuking na rin itong si Atty. Renan. Nabuking na ang lahat ng sikreto nito. Kaya naman natatakot o nangangamba nga itong si Patricia na baka pati siya ay ilaglag ng kanyang anak na si Trixie. Kaya naman na kung makarating sila sa simbahan, kitang-kita at rinig na rinig nila ang lahat ng sinasabing revelasyon nitong si Lilet kay Ira. Mangiyak-ngiyak nga si Ira sa lahat ng narinig niya mula kay Lilet. Samantala nga itong si Atty. Alon ay hindi niya nga pinahahalata na guilty siya sa lahat ng sinasabi nitong si Lilet sa kanya. Dumating nga bigla ang mga kapulisan. Ito ngang si Patricia ay kinakabahan na rin na baka kung mahuli nga ng tuluyan itong si Atty. Alon at hindi malusutan ang lahat ng binibintang sa kanya ni Lilet ay malamang ay kalaboso rin siya ng mga pulis dahil kasabwat siya nitong si Atty. Alon. Alam nga ni Patricia na hindi siya tatantanan ni Atty. Alon. Hindi papayag si Atty. Alon na siya lang ang makukulong. Kaya naman lagot ka na, Patricia, dahil isusunod ka nga nito ni Atty. Alon kung sakaling mahuli na nga siya ng mga kapulisan. Dito nga ay kinakabahan ng kaunti si Atty. Alon pero pinipigilan niya nga lang ang kanyang sarili. Sinubukan niyang manipulahin ulit si Ira. Ipinaliwanag ang kanyang sarili. Sinasabi nga nitong si Atty. Alon na walang katotohanan ang lahat ng sinasabi sa kanya ni Lilet. Ngunit marami na ngang patunay ang inilabas nitong si Lilet. Sabay na nga ang pagdating ng mga kapulisan. Ipinakita nila ang lahat ng mga ebidensya at sinabi na rin na may kinalaman o maaaring may kinalaman itong si Atty. Alon sa pagkawala ni Mang Kanor dahil nakita mismo ang fingerprint nitong si Atty. Alon sa panyo kung saan huling dinala itong si Mang Kanor. Malusutan pa kaya nitong si Atty. Alon ang lahat ng mga ebidensya na ibinabato sa kanya? O tuluyan na ngang mahuli itong si Atty. Alon at isunod niya sa kulungan itong si Patricia? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.